Hello there! Good morning po. Welcome again to our Joyful Journey Canada. And kagagaling nga po natin naghatid ng bata, si JJ. Usually, naglalakad kami sa morning but today ay ang lamig-lamig kasi kita nyo yung langit, di ba? Parang snow na yata yung babagsak dyan. So, kahapon nga po ay nanggaling kami sa nagpa-passport ang mga bata. So yun, medyo late na kaming nakauwi. 3 hours kami doon. 2:30 andun na kami, and then like 6 ganyan, mga 2, 3, 4, 5, 6 3 hours na nandun kami. Mga 6:30 kaming nakalabas. Tapos ang dami din doon, may mga nag-oath take, nakakatawa, no? So may mga nagpapadual citizenship. Ganun pala yun, kailangan mo munang magpa-Canadian citizenship, tapos saka ka kukuha ulit ng citizenship as Filipino. So yun palang dual citizenship. Kami ng husband ko, parang mas okay sa amin yung dual citizenship kasi nga talagang may balak pa rin kaming umuwi ng Pilipinas. Pero as of now, syempre yung PR muna ang intindihan natin, no? So balik tayo dun sa passporting. So masyado ako nag-aalala kay JJ kasi baka magulo siya, ganun. Kasi nung una, ay grabe, ang hirap talaga. Kasi of course, dun sa mga hindi po nakakaalam, yung aking third na child, si JJ, ay meron po siyang autism, no? So, dati ang ano niya is mild, but I think parang level 2 siya noon. I think ngayon mas ano na siya mas baka level 1 na siya ngayon na lang kasi mas okay na yung behavior niya, lalo na sa mga ganong maraming tao. Dati hirap na hirap kami noon, lalo na nung unang punta namin dito, hindi mo talaga siya mapilit na maglakad. Tapos nung nasa airport na kami noon, nakaupo na lang siya, ayaw niya nang maglakad. Then pag sabihin mo, do you wanna stay here? You're gonna iwan. Kamo, yes, sabi niya, I want to iwan, I don't want to walk. Sabi niya, ganoon, kakaawa, no? Siguro pagod na din siya. Pero kahapon naman, okay naman yung kaniyang except dun sa pag magpapapicture ay hirap na hirap siya dun sa mukha niya, no? Kailangan kasi 'di ba unat yung steady pala. Unat din kasi kailangan straight yung yung face mo syempre siya parang hindi niya mapigilang gagalaw-galaw na ganyan, tapos yung mata niya parang kung saan lumilingon na ganyan. Kasi nga may ganyan sila 'di ba? Na hindi nila parang mapigil ganun yung curiosity nila na tumingin doon, tumingin diyan, ang daming tao, ang daming yung nakikita. So yun, nakakatuwa lang din na, pero nakuha na naman siya ng picture, nakuha na siya ng fingerprint. What else? Ano ba mga kailangan doon? Mga usually, syempre pag passport renewal, alam nyo naman din yan, no? Yung copy ng, ito pala yung mga nagkakaroon ng problema doon is walang copy ng passport yung asawa niya, siya lang kasama ng anak. Kailangan pala may passport din, yung original passport ng husband mo, kailangan mong dalhin, no? Pag magpapaano ka sa anak mo. Tapos yung mga photocopies ng NSO and birth certificate, kailangan yun, but you also have to provide the PSA pala, no? Yung PSA. You also have to provide the original copy. Kailangan nilang makita yon doon. Kasi meron doon mga photocopy nga. Hindi nila nadala kasi hindi na daw nila makita. Ang meron na lang sila is yung photocopy. So, ang ginawa na lang is ni-receive pa rin, pero to follow yung document, saka na lang nila itutuloy ang processing after ng ma-receive nila yung document. So, ganun. Syempre, mabibinbin din yun, So, ba't pa kami nagpa-passport? Kasi nga, mapapaso na ang kanilang mga visa. So, next year, February, ay mapapaso na siya. So, darating naman ang passport ng January. So, makakahabol naman. Ayun. Kasi dito, kailangan ang pagpa-passport ay, ang lang is, hindi sila laging nandun, may schedule lang sila. So, kailangan up to date ka doon sa mga yun. O, ano pang kailangan? Pwede din kang pumunta ng walang official na confirmation, or siguro kasi minor yung kasama ko, pero kailangan mo talagang i-register. Hinahanap nila yung may barcode, may registration ka dapat doon sa site. And
Oh, what else? Yung photocopy ng inyong mga NSO or PSA, birth certificate, marriage certificate, dun sa baba nun may barcode yun, di ba? Yung pinakababang portion. And merong mga numbers. So, kailangan, buong papeles ay kuhang-kuha doon sa inyong copy na ibibigay kasi ayaw na nila na ayaw na nilang tanggapin kapag hindi buong copy yun, kailangan nakikita lahat yung mga codes na yun and numbers, no? So yun, kasi nga daw mahigpit na daw sila dahil Alice G, alam niyo na yun, no? Si Alice G na may mga sa NSO, may mga issue na ganyan. So yun, maganda din naman, no? Nakikita natin na na din sila, nagta-tighten na din yung kanilang measures para masiguro na hindi makakalusot yung mga fake, ganyan. Pero kasi sa Pilipinas, alam mo na, money talks, ganun doon, di ba? Basta't may ganito, ayun, yun lang nakakalungkot din, no? So, ayun, what else? Pag may mga bata kayo, syempre, magbaon kayo ng maraming candy, ng makakain, at may entertainment sila, yun. Kasi magluloko talaga yan, no? Lalo na kapag andun na kayong pumifill up ng mga, ng mga papeles. Kasi meron din kayong mga fill upan doon, tsaka pipirmahan. Yun, very important yun. Tapos, yung may mga wala pa palang dalang ganun, yung parang express na mail, no? Na yung express mail dapat ay anong tawag nila doon? Yung may return address na express mail. So, medyo mahal yun dito. Parang $28 or $29 yung kada isang ganun. So, 3 binili namin. Ayan. Tapos, hindi naman kailangan mag-provide ka ng picture dahil pipicturean ka on-site kasi kailangan nga nilang makita ka personally. So, nasayang pa yung pinagpa-picture namin sa sa isang dito. Ayun, ang mahal pa naman nun. So, ayun nga ang aming maikling passport renewal getaway. So, Winnipeg po yan. So, ayan, again, Toronto, Toronto, parang Philippine Consulate General, Toronto Outreach, PCG, ayun nga, Philippine Consulate General, yun. Kung gusto nyo tingnan yung site doon, magpapa-passport kayo, doon nyo na lang siya i-check kung ano yung mga dates na available. Ayan, usually dito sa Winnipeg ngayon. So, I hope everybody's doing great and God bless you always. And thank you for watching. Bye. See you on the next video.